Eksklusibong nasilip ng GMA Integrated News ang ginagawang bagong Senate building na ipinahihinto ang konstruksyon dahil sa lumobo umanong budget. 77% completed pa lang ang Phase 1 nito kahit 2022 pa target matapos. Ang paliwanag sa pagtutok ni Ian Cruz. Halos buo na ang itinatayong gusaling magsisilbing bagong tanggapan ng Senado sa Navy Village, Fort Bonifacio, Taguig. Meron itong 4 na tower at nakatayo sa lupang may sukat na mahigit 18,000 square meters. Kahapon, pinatigil muna ni Senate President Chis Escudero ang construction dito matapos malamang lumobo umano ang halaga ng proyekto sa 23 billion pesos, halos 3 beses ng orihinal na budget na halos 9 billion pesos. Sa pagpasok namin sa ginagawang gusali kasama ang mga kinatawan ng DPWH, nakita naming tuloy pa rin ang trabaho. Wala pa raw kasi silang nakukuhang liham mula sa Senado para itigil ang konstruksyon. Pag naka-receive na po kami ng letter coming from Senator Cayetano at sabihin po niya na mag-stop ng work, mag-stop po kami kasi sa kanila po nanggagaling ang lahat ng mga, sila po ang may control. Narito tayo ngayon sa ginagawang North Tower. Ito yung magsisilbing helipad ng mga senador. Sa functional na nga itong bagong gusali ng Senado. At makikita naman natin doon sa kabilang gusali, yun yung West Tower. At sa banda dito, yan yung South Tower. At narito naman sa ating likuran, ang East Tower. Alam mo, maganda rin naman to. Sa totoo lang, maganda tong Senate building na to. Kasi at least, isipin mo, 24 sila. Kung 24 sila, lahat may hagad dyan. O, di ba, lahat dumadaan sa busway. Matinding traffic ang magagawa nito, ha? Hindi, buti na lang hindi sila lahat. Ha? May mga matitino pa namang senador. Pero isipin mo, sakasakali lang, di ba? Mas maganda na merong helipad. At least kung may helipad, diretso na sila, hindi na sila dadaan sa traffic. At least yung mga HPG hindi na maghahagad sa kanila o kaya mga traffic enforcer, hindi na maistorbo, diretso na sila, naka-ano na sila, helipad na, di ba? Kaya maganda rin naman to. Wag naman kayong ganyan. Kailangan naman nila ng helipad. Tapos, hindi kasi alam mo, okay din yung helipad na yan. Kasi ano yan may automatic na helipad yan. Tapos pagka naglanding na lahat ng helicopter, magiging swimming pool na siya, bubuka na siya, ganon. Oo, may pipindutin nga dyan helipad or swimming pool. Tapos may pangatlo pa. Alam nyo ano yung pangatlo? Golf course. Marami kasing may mga gustong mag-golf course, mga nag-golf dyan sa Senado. Diba? Para sosyal, pipindutin mo yan. Ano gusto mo? Helipad, swimming pool, may remote pa nga yan So habang may nagsiswimming, habang maglalandin yung helicopter, pipindutin niya ngayon, gaganon yung doon muna, lalangoy muna yung tao doon sa swimming. Hanggang lumalanding yung helicopter, yung tao nandun sa ilalim. Ganon. Ay, bilisan yung maglanding, mamamatay na ka. Yeah. Kaya may limit lang yun. 1 minute lang kailangan. Ay, hindi, alam ko, 2 minutes. Pwede pang 2 minutes. Pwede ka bang tumagal sa ilalim ng tubig? 2 minutes ka lang, natataob yun. Tapos, kailangan makalanding ka in 2 minutes. Ha? Tapos, pagtapos na uli, bubuka na siya uli. Ha? Para yung lumalangoy sa baba, makikita ang isang area kung saan magkakadugtong ang 4 na towers. Ito ang garden deck. Ito ring floor na ito yung nag-i-interconnect sa lahat ng mga towers at makikita naman natin dito yung 9th to 11th floors ng mga towers at dyan daw mag-oopisina ang ating mga senador. Sa gitna ng garden deck, may tempered glasses na magsisilbing skylight dahil nasa ilalim nito ang magiging plenaryo ng Senado. Ang plenaryo nasa 3rd to 7th floor sa ilalim ng garden deck. Patuloy pa itong Hindi, kaya naman pala napakamahal niyan. Talaga namang kumpletos Ricardos. Dinaig pa. Tama yung si Diego Latigo, dinaig pa yung 5 star. At saka, malay nyo lang naman. Eto, haka-haka ko lang naman.
malay nyo meron na ring hotel dyan. Para doon sa mga asawa nila na gustong matulog dyan habang nagtatrabaho sila. Pwede din yun, pwede yun. O di kaya naman, di ba, pag meron silang kabit, diyan na lang nila dadalhin. Tapos ang palusot nila sa asawa nila, nandito pa ako sa Senado, may session pa kami. Iba palang session yung ginagawa, ano? Bumabalangkas pala. Ang lupit, di ba? Sa mga senador, biro-biro lang po ito, ha? Nagpapatawa lang po tayo, ha? Nagawa, ipinakita rin sa amin ang posibleng magiging tanggapan ng mga senador na ngayon ay wala pang partisyon. Sa bagong Senate building, magkakaroon umano ng higit na espasyo ang Senado at matitigil na rin ang kanilang pagrenta sa kasalukuyang GSIS building. Grabe. Nang isulong din ang proyekto sa plenaryo ng Senado noong 2017, sinabi ni nooy Senate Committee on Accounts Chairman Senator Ping Lacson na dapat magkaroon ng sariling tahanan ng Senado tulad ng mga Pag nabuo yan, magsasenador na ako. Hindi, promise. Pagka nabuo yan, siyempre, kunwari lang naman nanalo. Diyan ako matutulog. Gagawa ko yung opisina ko, gagawin ko na siyang kwarto. Para anytime na gusto nila mag-session, gigising lang ako, bababala lang ako. Di ba? Sarap niyan. Tapos gusto mo night view, akyat ka lang sa taas. Magkakape-kape kayo, ganun. Akain kayo ng crispy pata. Diba? Ang sarap siguro niya pag senador ka, no? Diyan ka naka-opisina, mantakay mo na doon ka sa taas. Yung view mo, grabe, oh. Hindi naman sa nangaano tayo, pero nangaano tayo ng konti. Konti lang naman. I think talaga this is not a proper tamang oras, tamang panahon para ipursige ng Senado yan. Kahit ba sabihin natin makakatipid kasi nagre-renta ngayon sa building. Alam mo, it's a matter of it's a matter of kaya nga tanungin, alam mo yung mga negosyante, kasi medyo inaaral natin ngayon yung mga negosyante. Ang yung mga negosyante, alam nyo ba, kahit may pera sila, hindi nila gagamitin yun, mas gusto nilang mangutang. Alam nyo kung bakit? Kasi yung utang na yun, mababayaran mo naman yun habang umaandar yung panahon, even the interest. Mas nababayaran mo kaysa sa gagamitin mo yung pera mo na naka-invest sa iba na kumikita rin ng pera. Ngayon, i-equals mo yun sa benefit na nakukuha mo. Instead of sa natatalo mo. So anong ibig ko sabihin? Magkano ba yung total na inangat niyan? 'Di ba? Grabe ang taas, bilyon-bilyon. Kahit ilang taon mong irenta yon dun sa Senate, hindi aabot sa ganung kalaking bilyon. So, yung palusot na para makatipid, hindi ho totoo. Maaring for the convenience o para mas maganda, payag ako doon sa ganong klaseng argumento. Hindi because gusto nyo makatipid, kalokohan. Kung gusto nyo makatipid, magrenta na lang kayo. Diba? Kasi how many million lang naman yun? Compare sa bilyon na mapapagawa, makakailang taon pa kayo bago mo maano yun. Problema ng mga susunod na senador yun. Anyway, may budget naman kayo. Diba ho? So ano ang punto doon? Hindi ito para makatipid. Ito po ay para talaga maging kumbinyente, maging comfortable o mas maganda. Yun ang aminin natin. Magpakatotoo tayo. na parliamentary building sa ibang bansa. These buildings are known globally not only for their architectural brilliance, but also for their just representation of the dignity of the parliaments that they house, something which all of us in this august chamber will surely agree is also fitting for the Senate
of the Republic of the Philippines. Pero sa tingin ngayon ni Escudero, Hindi ba medyo marangya para sa panlasa din ninyo ang ganito kalaking halaga? Yun na nga. Marangya talaga. May problema talaga. Masyadong hindi napapanahon. Lalo na ngayong ang tindi ng kahirapan ng mga Pilipino. Tama si Chis Escudero dito, hindi napapanahon. Kasi yung sinasabi ni Lacson yung bakit daw yung ibang mga bansa meron sariling parliament building, ganyan-ganyan. Sandali ho. Anong bang bansa yung tinutukoy nyo? Yung mga mayamang bansa? Okay lang. Mayaman sila eh. They can do it. Diba? Mayaman sila. Marami ho silang excess. Wala ho sila masyadong utang. Tayo, alam mo yun, eto yun eh. Halimbawa, may pera ka. Saan mo gagamitin yung pera mo? May pera ka ha, halimbawa. Gagamitin mo ba ito para bumili ng sports car? Marangyang sasakyan, marangyang pamamahay? O iipunin mo na to kasi alam mong naghihirap yung pamilya mo? Gusto mo bang mas may sports car ka habang naghihirap yung mga anak mo? 'Di ba? Nahihirapan sila, nakikita mo. Pero ikaw, hindi, para makatipid tayo, mag-sports car tayo. Para mas mabilis tayong pupunta doon sa patutunguhan. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Okay lang sana, kunwari, tulad ko, bibiling sports car. Wala naman akong anak na naghihirap. Wala naman akong asawang demanding. Wala naman akong kailangang paggastusan. Kasi sobra ko na yun. Kung sakaling bibili ko, kung sakali. Pero pangarap lang yun. Kasi wala kang gagastusin. Pero naghihirap yung anak mo. Yung asawa mo, wala nang masuot. Lagi na lang nakaduster. Tapos ikaw, bibili ka pa ng marangya. Di ba medyo alanganin? Yun yung sinasabi ni Escudero dito. Nakikita ninyong yung kalagayan ng Pilipinas ganito. Tapos tayo, meron naman tayong pwesto ngayon, maayos naman yung we are functioning well. Okay? We are okay naman tayo dito. Bakit tayo bibili ng mas marangya? Tama mali. Yun yung pinupunto ni Escudero.